I can debate for both sides. Narinig ko na lahat eh. Narinig ko na yung pro-death penalty, narinig ko na rin yung anti. Yung pong mga ibang mga krimen kasi, kapag ito ay nahuli mo, nakulong mo. Murder, nahuli mo, nakulong mo, nakakulong na. Yung rapist, nahuli mo, nakakulong no. Hindi na makakaulit ng krimen niya. Baka siya pa ma-rape doon sa loob. Ano? Ganon din yung ibang krimen eh. Nagnakaw, kinulong mo, hindi na makakapagnakaw. Pero yung lintik na drug trafficker, lalo na yung high-level drug trafficker, nakakulong na. Nag-ooperate pa. Grabe ang ginawa sa ating bansa at sa gobyerno at makikinabang pa yung mga pamilya ng mga PDLs at makikinabang din tayo at maiiwasan na natin yung sinasabing yung mga nagtutulak ng death penalty. Kasi mas parang death penalty mo na rin yung mga yun pag hiniwalay mo yun at nilagay mo sa isang island na walang cell site, walang komunikasyon. Dinideliver lang ang pagkain. Nakapaligid, puro pating. Kami po nung araw, we are pro-death penalty. No? As a matter of fact, I was the principal author of the reimposition of the death penalty for drug trafficking in the early 90s, in the 9th and 10th Congress. Ako po yung nagpasok sa plunder, sa death penalty, drug trafficking, death penalty law. All right. Now, after so many years and after so many debates, pagdating ng 2000, and I think the 13th Congress, they removed it. Ni-repeal yung death penalty. And then later on, I have been involved in all the debates. I can debate for both sides. Narinig ko na lahat eh. Narinig ko na yung pro-death penalty, narinig ko na rin yung anti. So later on, sabi ko walang mararating ito eh. Why was I pertaining? Why was I so engrossed in the heinous criminals like drug trafficking, high-level drug trafficking? Yung pong mga ibang mga krimen kasi, kapag ito ay nahuli mo, nakulong mo. Murder, nahuli mo, nakulong mo, nakakulong na. Yung rapist, nahuli mo, nakakulong no. Hindi na makakaulit ng krimen niya. Baka siya pa ma-rape doon sa loob. Ano? Ganon din yung ibang krimen eh. Nagnakaw, kinulong mo, hindi na makakapagnakaw. Pero yung lintik na drug trafficker, lalo na yung high-level drug trafficker, nakakulong na, nag-ooperate pa. And that is the reason that I wanted them out. No? Kung sana nga, pwede evaporate. Naririnig ko rin naman yung other side na sinasabi na anti-death penalty na hindi ganito, na dapat siya meron. So, I came up with this idea. Hiwalay na lang sila. Alisin sila, lahat ng heinous criminals. Put them in an island somewhere in either Mindoro or Palawan. As a matter of fact, during that time, I was talking to Governor Alvarez, Pepito Alvarez, and I told him, meron bang island dyan pwedeng paglagyan dito sa mga to? Sabi niya, meron. Puro bato. Sabi ko, baka makakalangoy. Hindi, lagyan natin ng pating, sabi niya. So, the Senator Lacson, who was also pro-death penalty before, changed his mind after seeing a documentary and a movie that really shows that delikado rin talaga yung may death penalty basta-basta eh. So, we authored this. Now, ito na nga, 3 years na, may I know your plans and what you have already done. I'm asking the department, of course, Secretary Bida, katutungtong lang dyan eh. So, your accomplishments regarding this law, building these separate facilities, may also help decongest our jails. At saka mayroon po kasama pag-aaral po yan, ha? Noong yan ay pinropose ko. Kaya po natin gusto yan, alisin na rin natin ang Muntinlupa. Huwag na doon. Gawin nating regional, which is Luzon, Visayas, Mindanao muna. And the reason is because of a study that I got and I have read na ang isang PDL, kapag siya ay hindi na dinadalaw ng pamilya niya, doon nag-uumpisang magloko. Doon na nagiging sumasama sa mga gang at kung ano mga, you can ask my brad, General Katapang. He would know. Kaya kung yan i-regionalize natin, yung mga taga Luzon, nakakulong sa Luzon. Like, for example, say, Nueva Ecija, yung Laor.
Meron doon pwede. Sa Visayas, pwede rin sa tabi ng PNP sa Capiz, sa camp ng PNP. Sa Mindanao, pwedeng i-enhance yung penal colony ng Davao. So, yung mga pamilya, mabibisita nila. At makakaiwas tayo sa gulo. At hihiwalay natin yung mga loko, yung mga heinous criminals. So, that is the intention and the purpose of the law. Again, may we know the status and the accomplishments as far as Republic Act 11928 is concerned. Thank you, Senate President, for that very important question. I agree with you 100%, Mr. Senate President, na itong facility natin sa Muntinlupa, pwede nating ilipat to sa ibang lugar, no? Dahil unang-una, yung lupa sa Muntinlupa, alam niyo naman, napakamahal na. Yes, so we can earn revenue from that. Ngayon, yung mga PDLs lang ang nakatira doon, pero pwede nating gamiting revenue generator yan ng ating gobyerno. So I totally agree with you. And pangalawa, from the standpoint of peace and order, meron pong sinasabi ko kay Secretary Vida, sa El Salvador, the country of El Salvador, meron ho sila doon isang facility, it's called SECOT. No? Ito pong facility nila, modelo na ho to sa paggagawa po ng mga mega prison sa buong mundo po. At alam ko, ito rin po yung inyong vision nung ginagawa yung batas na sinabi nyo, yung RA 11928. At ang vision nyo po is gumawa ng mga regional or island-based mega prisons at doon na ilalagay itong mga drug traffickers. And napakaganda pong plano yan. In fact, yan nga ang ginagamit ng El Salvador at doon rin pinapadala ng Amerika, no? Yung mga kanilang mga yun, talaga heinous crime or heinous criminals. So, unfortunately, ang binigay lang po ng DBM to Bucor is only 200 million pesos to jumpstart the study. At ang rini-request po ng Bucor is 6 billion pesos to build the first facility in Sablayan, Occidental Mindoro. And I promised si General Katapang na next year, upuan natin mabuti ito para iplano natin itong ang tawag ng Supermax facility in Sablayan. Kasi unang-una, may batas na yan. At pangalawa, alam ko ho, yan po ang inyong vision. At nakikita ko rin na ito rin ang paraan para ma-decongest natin yung ating mga prisons sa iba't ibang lugar. So, ang kakailanganin nila 6 billion pesos and I told General Katapang na we have to plan this properly at humingi tayo ng multi-year obligation certification para kung 6 billion yan, ano ba kailangan natin every year at ma-allocate siya every year hanggang matapos. Thinking like a businessman, Your Honor, dahil kung let's say 6 billion ang kailangan at the start, to be able to do this. Yung pong Muntinlupa, pagka binakante, General Katapang, may we know how large is Muntinlupa now? It's 365 hectares, Mr. President. 365 hectares. Yes. Puro PDL lang ang nakatira. Oho, talagang hindi ho efficient dahil yung ganong kalaking lupa in Metro Manila, halos imposible na hong mahanap po yun. No? 365 hectares. Yung Muntinlupa, pag inalis natin doon yung ang mga Bureau of Correction, ang Bucor, inalis natin. 365 hectares na bakante, you can turn it into a university belt. Grabe ang magagawa ng gobyerno dyan. Magkano ngayon per square meter ang lupa doon sa around area ng Muntinlupa? Ang advice ko sa akin ni General Katapang, kasi pina-estimate na nila, is 250,000 per square meter. 250,000 per square meter? Yes. Ganun ka mahal. Mas mahal pa sa Alabang, ha? Oo, talagang ano yan eh. Okay. Prime property ho yan. Prime property. Ilang square meters ang 365 hectares? Sa 10,000 po. So, times 10,000. 10,000 per hectare. 365 times 10,000. Oh. Times 250, times 250,000, magkano yun?
Hindi na ho kasya sa calculator. 3,650,000 square meters. Yes. Di ba ba? Okay. Yes. 3,650,000 square meters. At 250,000 per square meter. Magkano po yun? 912 billion. 912 billion. Oh. 6 billion lang tong kailangan mo Correct, na. correct. May magpapautang dyan. Correct. Tama ho. Pag-aagawan ho yan ng mga Hindi developers. Correct. Hindi natin kailangan ilagay pa, problemahin pa sa budget. You know, you just open it up to any businessman who would be, pairam mo na, utang. Si Ramon, kay Ramon ang lang yan, one click eh. Di ba? Okay na muna 6 billion advance. Di ba? Umpisa na namin to. Grabe ang ginhawa sa ating bansa at sa gobyerno at makikinabang pa yung mga pamilya ng mga PDLs at makikinabang din tayo at maiiwasan na natin yung sinasabing yung mga nagtutulak ng death penalty. Kasi mas parang death penalty mo na rin yung mga yun pag hiniwalay mo yun at nilagay mo sa isang island na walang cell site, walang komunikasyon, dinideliver lang ang pagkain, nakapaligid, puro pating. Di ba? Yun, parang Alcatraz. Parang Alcatraz. I suggest that the Department of Justice make a study on this matter. And perhaps, talk to the businessmen, to the business community. Madali ito. Hindi kailangan pera ng taong bayan ang gamitin natin dito para maipatayo ito pagkaganyan ng usapan. Hindi po ba? Tama ho kayo, Senate President. And ang ating bagong kalihim ng Department of Justice ay nandito, nakikinig ho siya. Kailangan ho talaga itong magkaroon ng parang transition plan. Because how do we plan this out, including the financial aspect? So kasi nga ho, kung let's say yung 365 hectares, ilan ho doon muna, let's say first phase, tapos ilipat yung mga preso, second phase. So it has to be a holistic plan. And nangako ako sa kanila na upang ko ho sila January para tumulong sa pagplano. All right. Thank you very much. At makakatulong rin ho to sa peace and order. I truly believe. Correct. Tama po yun. Malaki po ang benefits natin pagka nagawa natin to. Now, dumako naman po tayo doon sa medical needs ng mga PDLs. Considering the minimal amount of their medical allowance, your medical allowance, magkano yung medical allowance niyo? Under the Senate Committee report po, dinagdagan ho natin from 15 pesos to 20 pesos po ang medical allowance per PDL po. The PDL for how long? For a day or pag nagkasakit? Per day po. Per day. Per day. Yes. 20 Yun po ang pesos per calculation day. ho nila. So, tinaasan ho natin yung kanilang medical allowance po. Okay. Have you tried coordinating with PhilHealth or DOH for let's say MAIP or AIX assistance to cater to their medical needs? May PhilHealth naman sila. Yeah, meron ho silang PhilHealth, Mr. President. I was advised by General Katapang na covered ang PDLs ng PhilHealth, Mr. President. At saka I'm sure Involuntary. General Katapang has already solved that previous problem with the infirmary. Nung panahon ng COVID? Yeah. Okay. Okay na po yun. Inaayos na po yung Alright. problema ng COVID. Very good. Thank you very much. Now, I have seen once in Evilla. Alam niyo ba yung Evilla? Doon sa Muntinlupa, malapit doon, di ba? Yung pong Evilla, it's a mall owned by former Senate President Manny Villar. Meron po siyang exhibit of artworks by persons deprived of liberty. Nakita ko minsan. And they are for sale. Not only that, also Letran, my alma mater, Letran, and particularly Letran Calamba, have a jail ministry program for 12 months, now helping the inmates of the city jail and the Bucor in their jurisdiction. Here, flash on the screen some of the works of the PDLs showcasing their talent and creativity. Are there programs? What are your programs and plans for the livelihood of the PDLs to help them support their families kahit sila'y nakakulong, even from the inside? At hindi nagtatraffic ng droga? Well, maganda ho itong pinakita nyo, Mr. Senate President. In fact, doon po sa special provision, itong mga kinita ho nila pupunta directly
sa welfare po ng ating mga PDL. So hindi ito pupunta sa Bucor but diretso sa mga PDLs ho natin. So ang Bucor po encourages them to come up with ganitong mga parang livelihood na rin ho to, no? Kasi they earn from it. And meron din ho silang mga training programs in partnership with TESDA. So ang objective ho dito, pagbalik ho nila sa society, meron ho silang skills na magagamit ho nila para maghanap ng trabaho. Kung gusto ho nila magtayo ng sariling negosyo, meron ho silang skills. Dahil importante rin na paglaya ho nila, meron ho silang pagkakakitaan para hindi ho bumalik. No? So, importante na sustainable po yung kanilang magiging pagkakakitaan. So, meron ho silang mga livelihood programs, skills development with TESDA para po maging productive yung paglabas ho nila. Okay. Yeah, just to inject a little levity, Your Honor, Mr. President. Pinapayagan ba yung pagtatuan nun, yung pagtatato? Pinapayagan nyo, no? Bawal ho. Bawal. Pinagbabawalan po na magtatuho sa loob ng kulungan. Eh, ba't puro tato sila? I think sa labas ho yun eh. Ha? Bago yata ho kinulong, meron na hong ganun eh. So ngayon, Dala-dala na nila. bawal na yun. Bawal na ho yun. Bawal na ho sa... Hindi sila pwedeng sila nagtatatuan, ha? Bawal ho, and according kay General Katapang na even yung mga PDL, bawal ho silang magtato ng kapwa Yun nga, PDL. Oo. No? So, bawal in yun. fact, may mga cases nga ho raw na pinapatanggal ho nila dahil yun po ay may mga code for different gangs and syndicates. No? So, pinapatanggal ho nila. Well, as I said, I wanted to inject a little levity lang kasi meron akong kakilala na kinikwento niya paglabas nung isang PDL, may tato. Ang tato sa likod niya, yung picture ni Jesus Christ. Doon daw niya sa loob nakakuha. Sabi. Anyway, sige, basta we will take the word Pero of General ina-assure ho Katapang tayo ni there. General Katapang na bawal ho. Bawal yan sa Bawal loob. na, okay. Baka sa labas. Baka. Okay. For our also for our persons restored of liberty or the PRLs, yung Laya, 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 no? I saw that there are religious organizations, as a matter of fact, Jesuits, and non-government organizations who are helping them for their reintegration into society. So, ayos pa rin to. Yeah, in fact, aside from yung itong mga livelihood programs, training, ang Bucor po very active sa moral and spiritual revival Reformation, ng ano? mga PDLs. Tama. Kasi, well, reintegration is not within the mandate of the Bucor, no? Reformation is. So, yung intervention prior to their release, may I know what are the programs and plans for their reformation? How do you measure its effectivity? Ito ba may funding? Is the funding sufficient to make sure that PDLs are ready once they are released? So, Mr. President, hindi lang po pinapakawalan o pinapalaya lang po sila. So, meron rin mga reintegration programs na ginagawa po ang Bucor. So, may orientation program sila, may reintegration program po sila. And then, meron mga kasama po doon yung mga tinitingnan rin yung pangangatawan ng tao, kung maayos po yung pangangatawan ng tao. And of course, yung nabanggit po natin kanina, mga skills development and livelihood. So, hindi lang ito biglang palalayain po tomorrow. May proseso rin po para yung tao ay handa na bumalik po sa lipunan na maging produktibong mamayan po ng ating bansa. And you have a budget for that? Yes, meron po. Integration, reformation, I asked kasi yung aking isa sa mga best buddies ko si former Congressman Baby Asisio. Luis Baby Asisio. He was there for 11 years. Nung papalayain na siya, hindi makalabas. Ayaw niya. Natatakot daw siya lumabas. Parang for a while, gusto niya matulog pa rin doon. Kaya importante nga yun at nabanggit niya sa akin, dapat meron talagang reintegration, reformation na programa kayo doon.
Oo. Ako kay Senate President, sa tagal po nung iba na nasa loob, siyempre nasanay na po. Mm. Yung iba ay natatakot paglabas ho nila, baka hindi nila alam kung paano mag-survive o anong trabaho makukuha. So meron hong budget, about 200 million po ang nakalaan para sa mga training and reorientation program. Correct. Tama, mabuti po in that case kasi yan, pwede pa rin coordinate with DSWD or TESDA, para hindi makaisip bumalik doon sa krimen nila. At maging pakinabang na mamamayan sa bansa natin. So yun lang po. Thank you very much, Your Honor. Thank you very much to the entire Department of Justice. Mr. President, thank you.